Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 19, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Ombudsman, sinampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan sina dating Congressman Zaldico at mga opisyal ng DPWH hinggil sa umano'y anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. Dalawang undersecretaries ginamit umano ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 100 billion peso insertions sa 2025 budget. Senadora Amy Marcos sinamo ng first family na sumailalim sa hair follicle test. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi magbibitiw sa pwesto at hindi rin magpapadrug test ayon sa Malacanang. Korte Suprema ibinasura ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na humihiling na obligahin ang ombudsman na ilabas sa umano'y arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte umapila sa Korte Suprema na aksyonan na ang petisyon sa pagpapauwi sa Pilipinas sa kanyang ama. Sa atin naman pong Metro News, kauna-unahang pediatric liver transplant sa isang pampublikong ospital sa bansa, matagumpay na naisagawa sa lungsod ng Maynila. Sa ating Science and Technology News, mga magnetic fossil maaring magbunyag ng internal GPS system ng mga ancient marine creature. Sa atin naman pong lifestyle news, salitang parasocial, itinanghal na Cambridge Dictionary Word of 2025. Sa ating music trivia ngayong petsa ng muna sa UK album chart ang The Beatles One. Ano-ano ang mga kantang bahagi nito? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang beauty influencer sa Nigeria nakasungkit ng world records makaraang mag-makeup ng mga kababaihan sa loob ng 24 na oras. Ang ating po oras, 6:39 na umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nagaina ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4B. Kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano, kasama rin kinasuhan ng ilang board directors ng Sunwest Corporation na konektado umano sa pamilya ni Ko. Maharap ang mga ito sa kasong malversation of public funds, falsification of public documents at paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act habang may hiwalay pang reklamo si Ko sa ilalim ng Section 3H ng RA 3019. Walang inirekomendang piyansa ang ombudsman para sa kasong malversation dahil lampas na sa 8.8 million pesos ang halaga ng nawawalang pondo. Ito ang kauna-unahang kaso na isinampa ng ombudsman sa Anti-Graft Court matapos i-refer ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Samantala, Education Secretary Sani Angara hindi nagsumite ng resignation kahit nadawit sa flood control issue ayon sa Malacanang. Chanel Salazar sa report. Hindi kailangang magbitiw sa pwesto si DepEd Secretary Sani Angara kung kumbinsido itong wala siyang kinalaman sa korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang isinumiting resignation si Angara sa palasyo kahit nabanggit ang pangalan niya sa issue ng flood control.
Git ni Castro pareho lang ang pagtrato ng Malacanang sa sitwasyon ni Angara at sa naging pagbibitiw ni na dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Ang kaibahan lang, voluntaryong nag-resign sina Bersamin at Pangandaman para bigyang daan ang investigasyon sa kani-kanilang ahensya, habang si Angara naman ay hindi pa nagbibitiw. Nilinaw rin ng Malacanang na hindi nawala ang tiwala ng Pangulo kina Bersamin at Pangandaman kahit nagbitiw na ang mga ito. Nais lang anya ng administrasyon na maging patas ang investigasyon at mailabas ang buong katotohanan sa flood control scandal ng walang alinlangan kahit mataas ang posisyon ng mga iniimbestigahan. Si Executive Secretary at si Secretary Mina ay voluntaryong nag-resign out of delikadesa at gusto nila kung magkakaroon man ng investigasyon ay may malaya magkakaroon ng investigasyon. Ang Secretary Sani Angara, wala naman po siyang voluntaryong pag-resign. At ang sabi po natin, kahit po nag-resign si ES Lucas Bersamin at si Secretary Mina, nandun pa rin po ang tiwala ng Pangulo sa kanila. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, nilinaw ni Senator Panfilo Lacson na hindi totoong nakinabang at iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisingit ng 100 billion pesos sa Bicameral Conference Committee ng 2025 National Budget na unang isiniwalat ni dating Congressman Zaldico sa kanyang social media account. Sa gitna ng budget deliberations para sa 2026 National Budget, inihayag ni Lacson na totoo na may isiningit na 100 billion pesos sa Bicam. Ngunit iginiit ng senador na hindi ito utos ng Pangulo. Ayon kay Lacson, nang lumabas ang video ni Ko, ay nakatanggap siya ng impormasyon mula kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo at napag-alaman niyang may mga tao sa Malacanang na hindi otorisado ng presidente ang ginagamit ang pangalan ni Pangulong Marcos kaugnay sa 100 billion peso budget insertions. Ang mga ito anya ay sina Yusek Adrian Bersamin at Education Yusek Trigiv Olaivar at iba pang personalidad. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa Bicam yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaivar. Other personalities. Iginiit pa ni Lacson na wala ring kinuha o hindi tumanggap ng 25% komisyon ng Pangulo mula sa isiningit na pondo. Sa 100 billion pesos anya, 81 billion pesos dito ay napunta sa DPWH, habang ang 29 billion pesos ay nasa ibang ahensya. Samantala, inamin naman ni Bernardo na 52 billion pesos ng 81 billion pesos ay hinawakan niya at sa 10 deliveries ng kickback ay siya ang naghatid kay Olaivar at sa pagkakaalam niya ay meron ding hati rito si Yusek Bersamin. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaivar. And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. Yan po ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Samantala, gabinete malaki pa rin ang tiwala sa Marcos Jr. Administration. Conde Batak sa report.
Kumpiyansa si bagong talagang Executive Secretary Ralph Recto na tiwala pa rin ang gabinete kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga isyong kinakaharap nito at ng First Family. Ang pahayag ni Recto ay sa gitna na rin ng akusasyon ni Senator Amy Marcos sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng illegal na droga, habang may naunang alegasyon naman si dating Congressman Zaldico na si Marcos ang nag-utos sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025. Sa panayam sa gitna ng budget deliberation sa Senado, sinabi ni Recto na political noise lamang ang mga isyong ibinabato sa Pangulo. Hindi anya pinapansin ng gabineteng Marcos sa mga ingay na ito, at sa halip nakasentro ang mga miyembro sa trabaho nila para mas mapahusay pa ang pamamahala. Dagdag ni Recto na nanatiling stable o matatag ang administrasyon na tutugon sa katiwalian, pagpapabuti ng pamamahala at pagpapabilis sa takbo ng gobyerno. Political noise lang lahat yan. As far as we're concerned, we will improve governance. Pabibilisin natin yung takbo ng gobyerno. Siguraduhin natin na halimbawa ang health department, mas papaganda ang health services ng ating pamahalaan. Pagdating sa edukasyon, yung mas kalidad na edukasyon, pabilisin yung construction ng school buildings, yung pag-hire ng mga teacher, training ng teacher. Yan ang gagawin natin, yan ang pabibilisin natin. Oh, definitely. Definitely. No need for any pressure. So, ang kabinete ngayon, they're not focused on the noise. We're all focused in governance. Trabaho. Inaasahan naman ngayong araw ay mag-o-taking na si Recto bilang Executive Secretary ng Marcos Administration. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong report, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Hinamon naman ni Senadora Amy Marcos ang pamangkin na si House Deputy Majority Leader Sandro Marcos na magpa-hair follicle test silang pamilya kasunod na naging revelasyon ng Senadora na gumagamit ng illegal na droga sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ginawa ng Senadora ang hamon makaraang maglabas ng pahayag si Congressman Sandro kung saan nakasaad na hindi asal ng isang tunay na kapatid ang ginawa ni Senador Amy. Sa social media post ng Senadora, sinabi niyang mukhang gustong paingayin ni Congressman Sandro ang usapin na hindi siya tunay na kapatid ni Pangulong Marcos. Inihayag ni Senadora Amy na isa lamang ang nakikita niyang solusyon dito. Ito ay ang pagsalang niya sa DNA test, habang sasailalim naman ng First Family sa hair follicle test para mapatunayang hindi totoo ang kanyang mga pahayag. 774 Balita Ngayon. Samantala, iginiit ng Malacanang na hindi kailanman magiging opsyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto sa kabila ng mga kontrobersiya at batikos na ibinabato sa administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, matapang nahaharapin ng Pangulo ang mga suliraning kinahaharap ng bansa, partikular ang mga isyu ng katiwalian. Nagpapatuloy rin anya ang pagtatrabaho ng Pangulo, kaya't walang basihan ang mga espekulasyong magbibitiw siya sa pwesto. Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Kanyang ang hamon ni Senator Amy Marcos na magpa-hair follicle test si Pangulong Marcos at ang First Family. Giit ni Castro, hindi magpapadala ang Pangulo sa mga pag-uudyok ng mga destabilizer at obstructionist na ang layunin ay guluhin ang administrasyon at sirain ang First Family. Matagal na anyang tapos ang isyong ito at napatunayan ng malinis ang Pangulo matapos mag-negative sa una niyang drug test. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis
at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Si Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, away ng magkapatid na Marcos, patunay na kailangang maisabatas ang panukalang magbabawal sa political dynasty. Narito ang report ni Grace Mariano. Binigyang diin ni Kabataan Party List Representative Reneco na napatunayan ngayon ang pangangailangan na maisabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na makakatulong din upang mapuksa ang korupsyon at dayaan sa eleksyon. Sabi ni Ko, ang away sa loob ng pamilya Marcos ay pangunahing halimbawa na hindi dapat ginagawang negosyo ng pamilya ang paghawak ng posisyon sa gobyerno. Para kay Ko, malinaw na ang sumisira sa pamilya Marcos at sa bawat pamilyang Pilipino ay ang pagkagahama nila sa poder. Paalaala ni Ko, hindi pamana na pinag-aagawan ang Malacanang o anumang posisyon sa pamahalaan. Binanggit pa ni Ko na ang pamilya na yumaman sa kaban ng bayan ay adik talaga sa kapangyarihan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na obligahin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ilabas ang umano'y warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Sa session ng Supreme Court and Bank kahapon, dinismiss ito ang very urgent motion ng Senador. Kasabay nito inatasan naman ng SC si dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, ang Department of Foreign Affairs at iba pang respondent na maghain ng paliwanag patungkol sa issue na may hawak sa Remulla na warrant of arrest galing sa ICC laban kay De La Rosa. Naghain din ang kampo ng Senador ng hiwalay na very urgent manifestation na humihiling ng temporary restraining order o TRO para mapigilan ang posibleng implementasyon ng warrant. Sa ngayon, wala pang inilalabas na desisyon ng SC kaugnay ng hirit na TRO. Samantala, paglaganap ng online scam habang mapalapit ang Pasko, tinututukan ng PNP. Detalye po ihahatid ni Angel Garcia. Muling nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko laban sa mga naglipa ng online scam ngayong 36 na araw na lamang at Pasko na. Sa datos sa Anti-Cybercrime Group, umaabot na sa 3,941 na kaso ng online scam ang kanilang naitala mula January hanggang November 13, 2025. Pinakamarami dito yung online selling scam na umaabot sa 1,630 na kaso, investment o task scam 589 na kaso, phishing scam na 431, hijack profile na nasa 326 at loan o lending scam na umaabot sa 251 na kaso. Kasama rin sa mga kumakalat na modus ay ang accommodation at travel scam, smishing, fake bookings, phishing, e-wallet, fraud, romance scam, employment o seminar scam, card fraud, parcel scam at fake receipt o legit buyer modus. Paalala ng pambansang pulisya, huwag basta-basta magtitiwala. I-double check ang seller, huwag mag-click ng kahina-hinalang link at huwag na huwag ibibigay ang OTP o banking details sa mga hindi kakilala para hindi mabiktima ng modus. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, isa pang balita mula sa labas ng ating himpilan, lumalaking problema sa cybercrime, dapat ayusin ng gobyerno. Pagtatalaga ng mga eksperto, hiniling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gina Mape sa report. Umaasa ang mga stakeholders sa telecommunications sector na kasama sa mabibigyang pansin ng pamahalaan ang lumalaking problema ng bansa sa cybercrimes at cyberattacks sa harap na isinasagawang balasahan ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Git ang mga nasa tech sector, hindi pa rin mapigilan ang problema sa bansa ng ilang kaso ng cyberattacks at cybercrimes kung saan milyong Pilipino na ang biktima. Batay sa ulat ng Palo Alto Networks at Digital Cyber Security Asia noong 2023, higit 70% ng mga websites ng mga kumpanya sa bansa ang biktima ng cyberattacks at tumaas pa ito ng 49% sa huling 3 buwan ng 2025.
Nabatid na ang insidente ay trabaho ng Cybercrime Investigation Coordinating Center ng DICT sa pamumuno ni Undersecretary Renato Aboy Paraiso na appointee ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipinalit kay Jeffrey Ian D. noong March 2025. Paliwanag ng tech sector, walang silbi ang ibinida ni Paraiso na operahan cyberdome ng DICT dahil hindi napigilan ang grupong Happy Go Lucky PH at nasa higit 6 na pong websites ng Philippine National Police ang naisara. Panawagan nila kay Pangulong BBM na napapanahon na palitan ang namumuno sa CICC at italaga ang opisyal na nakababatid ng solusyon sa lumalaklang problema. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, umaapela ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte sa Korte Suprema na aksyonan na ang pending consolidated petitions na humihiling na maibalik na sa Pilipinas ang dating Pangulo na ngayon ay nakakulong sa The Hague, Netherlands. Sa 26 na mosyon na inihain ng kampo ni Kitty, nakasaad na dapat ang resolbahin ng Korte Suprema ang petisyon at atasan ang gobyerno na gawin ang lahat ng hakbang para mapabalik ng bansa si dating Pangulong Duterte sa lalong madaling panahon. Iginiit ni Kitty sa petisyon na kailangan na ng aksyon ng korte upang maiwasan ang lalo pang paglala ng kalusugan ng kanyang ama at ang posibleng hindi marangal na pagpanaw nito habang nasa kustodiya ng ibang bansa. Bukod kay Kitty, naghain din ang kani-kanilang habeas corpus petition sina Davao City Representative Paulo Duterte at Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte isang araw matapos maaresto at ma-turn over sa ICC ang kanilang ama noong Marso. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 3 minuto bago mag alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang pediatric liver transplant sa pampublikong ospital sa bansa. Isang 9 na taong gulang na pasyente na may biliary artesia ang naoperahan sa UP Philippine General Hospital. Ang operasyon ay pinondohan sa pamamagitan ng 30 million pesos sa donasyon na nakalap ni Manila Mayor Isko Moreno mula sa mga pribadong kumpanya, philanthropic partners at sa kanyang mismong mga talent fee. Sa pondong nalikom, layo ng PGH na makapagpadala ng ilang batang pasyente sa ibang bansa para sa mas abot kayang halaga ng liver transplant procedures. Habang ang natitirang kalahati sa donasyon ay gagamitin sa chemotherapy ng pediatric cancer patients na nagkakahalaga ng mula 120,000 pesos hanggang 500,000 pesos bawat bata. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos .09 centavos. Nasa 68 pesos and 50 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 73 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 76 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na mo lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi November 18. 49, 30, 44, 37, 5 at 18. May papremyo naman ito na 125 million, 249,742 pesos and 20 centavos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 37, 32, 43, 20, 34 at 44, kung saan naabot sa 15,840,000 pesos ang papremyo. Kapwa naman walang nanalo sa mga nasabing numero. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology.
Para naman sa ating Science and Technology News, mga magnetic fossil, maaring magbunyag ng internal GPS systems ng mga ancient marine creature. Detalye, ihahatid ni Rosemay Miranda. Maaaring kumakatawan ang mga microscopic magnetic fossil na matatagpuan sa North Atlantic seafloor sediments sa mga bahagi ng internal GPS system para sa isang sinaunang marine creature na gumamit ng magnetic field ng Earth upang mag-navigate sa malalayong distansya. Ayon sa mga researcher, ang mga fossil na nasa 50 beses na mas maliit kaysa sa lapad ng buhok ng tao ay gawa sa isang malakas na magnetic iron-bearing mineral na tinatawag na magnetite at hinihinalang naging bahagi ng isang marine organism, ngunit nananatiling misteryoso para sa mga siyentipiko ang identity nito. Nadiskubre ang ilan sa mga fossil na ito mula pa noong 77 milyong taon na ang nakalilipas at nagkaroon pa ng debate kung biological in origin ba ito o hindi. Sa isang bagong pag-aaral, gumamit ang mga researcher ng 3-dimensional imaging upang matukoy ang magnetic structure ng isa sa mga fossil, isang magnetite particle na kahugis ng isang maliit na apa o ice cream cone na nadiskubre mga 56 na milyong taon na ang nakakaraan. Tinukoy ng mga mananaliksik ang mga feature na na-optimize upang ma-detect ang lakas at direksyon ng magnetic field ng Earth, isang dynamic force na nabuo sa pamagitan ng paggalaw ng molten iron sa core ng ating planeta at umaabot sa kalawakan. Ang loob ng fossil ay may saradong loop ng magnetization, nakahawig ng isang vortex at ang particle na ito ay maaaring ginamit para lumikha ng isang magnetoreception sense sa isang hayop upang maging kapaki-pakinabang para sa kanilang paglalakbay. Bagamat ang ilang migratory na hayop, kabilang ang mga ibon, isda at mga insekto, ay pinaniniwala ang gumagamit ng magnetic field ng Earth upang mag-navigate. Kung paano nila ito ginagawa ay nananatiling questionable para sa mga scientists. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagkikimoderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, salitang parasocial itinanghal ng Cambridge Dictionary Word of 2025. Detalye po yahatid ni Mika Fajardo. Pinangalanan ng Cambridge Dictionary bilang Word of the Year ngayong 2025 ang salitang parasocial na ginagamit upang ilarawan ang isang koneksyon na nararamdaman ng mga tao sa isang taong hindi nila kilala o kahit na sa isang artificial intelligence. Nagmula ang salitang ito noong 1956 nang napansin ng dalawang sociologists sa University of Chicago ang mga manonood sa telebisyon na nagkakaroon ng mga parasocial relationships sa mga personalidad sa telebisyon na tila itinuturing nila sa parehong paraan tulad ng mga malalapit na kaibigan o kapamilya. Ang fenomeno na ito ay nagpapatuloy ngayon habang mga social media users ay bumubuo ng mga parasocial relationships sa mga celebrity, influencer at online personalities na wala naman talaga silang personal na koneksyon. Samantala, ay tinampok din ng Cambridge Dictionary ang ilang iba pang mga salita na anilay nagkaroon ng malaking epekto sa taong ito. Kabilang dito ang slopong low-quality content sa internet lalo na kapag ito ay nilikha ng artificial intelligence. Nariyan din ang memify na nangangahulugang upang gawing meme ang isang kaganapan, imahe o tao. Habang nagdagdag din ang diksyonaryo ng 6,000 bagong salita sa taong ito, kasama ang mga kilalang baguhan kabilang ang Delulu, Skibidi at Tradwife. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, November 19, taong 2000, nanguna sa UK album chart ang The Beatles 1 ng English rock band na The Beatles. Nirelease ang naturang album noong November 13, 2000 at tumagal ito ng number 1 o sa number 1 spot sa naturang music chart ng 11 linggo. Pinagsama-sama sa album ang mga awiti ng The Beatles na nag-number 1 sa mga taong mula 1962 hanggang 1970. Inilabas ang The Beatles 1 album para sa
paggunita ng ika-30 anibersaryo ng pagkakabuwag ng banda. At ito ang unang compilation ng mga kanta nila na naging available sa CD. Ang naturang album ang naging world's best-selling album of the 21st century na bumenta ng higit 31 milyong kopya. Ilan sa mga kanta na bahagi ng The Beatles One album ay ang Love Me Do, From Me to You, Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, Ticket to Ride, We Can Work It Out, Yellow Submarine, Let It Be, Come Together at ang Hey Jude. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang beauty influencer sa Nigeria nakasungkit ng world record makaraang mag-makeup ng mga kababaihan sa loob ng 24 oras. Grabe, buong magdamag nagme-makeup. Ito ka, Kenny, no? Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kanyusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nakasungkit ng 2 Guinness World Record ang isang beauty influencer sa Nigeria makaraang makapag-makeup ng mahigit 100 katao sa loob ng 24 oras. Ayon kay Anita Natasha Akide, na mas kilala bilang Simple Tasha, nasungkit niya ang world record na most cosmetic makeovers in 8 hours. Makaraan siyang nakapag-makeup ng 82 na katao sa loob ng 8 oras at most cosmetic makeovers in 24 hours. Makaraan siyang makapag-makeup ng kabuuang 144 na katao sa loob ng 24 oras. Kwento ni Akide, nag-set up siya ng kanyang makeup station na may glass wall upang mapanood siya ng mga taong dumaraan at agad naman siyang dinumog ng mga tagahanga na nais makatanggap ng makeover mula sa kanya. Inihayag na Akide na hindi naging madali ang pagsungkit niya sa world record dahil nataong may bagyo ang ginanap ang kanyang record attempt. Bumagsak niya ang kanilang mga screen at ilang beses ding nawala ng kuryente, pero sa kabila nito, tinuloy pa rin niya ang pagme-makeup. Upang mabilang ang bawat makeover, kailangan niyang lagyan ng bawat individual ng foundation, concealer, blush at 2 eyeshadow, pati mascara at lip liner at maging gloss, no? So ayun, congratulations dito sa influencer na ito. Pero lagi natin tatandaan na dapat beautiful inside and out ang ating kalooban din, ano? Hindi lang physically, kundi beautiful inside and out, no? Okay, so yan ating balitang kakaibang ang araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na go! Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At Kenny, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay ko muna kung ano ang ating pag-uusapan sa opinion mo. Opinion ko, ngayong araw po ng Wednesday. Sa gitna ng mga pangyayari ngayon, sasapitin ba ng anak o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na napababa sa posisyon? Ano po sa tingin ninyo mga kanyusik? Maaari na po kayong magpadala ng inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Muli, sa gitna ng mga pangyayari ngayon, sasapitin ba ng anak o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari sa kanyang ama na si former President Ferdinand Marcos Sr. na napababa sa posisyon? Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, November 19, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 36 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:09 ng umaga.